So, yun. Malakas yung harvest natin ngayon. So, tatlong 650 watts na panel yung ginagamit natin para sa hybrid natin na setup. So, yan. Pwede yan. So, yan yung dito namin na setup. So, ito yung ginagamit ko na hybrid inverter. 4.2, 24 volts setup. So, 24 volts lang siya. Pero nakaka-drive na to ng aircon, refrigerator, Wi-Fi system. Tapos, maganda rin yung performance so far. So, good. Basta, kadalasan yung problema ng mga inverter ay ina-abuse ng mga user. Especially overloading. Yun yung mga nakakasira. Like for example, ito 4,200. Pero yung niloload ko, below 2,000 lang. Hindi ko niloload lahat. Kasi, hindi naman libre lahat eh. Hindi naman pwede libre lahat. Tapos, yan. Yun yung kadalasang masisira. Kasi na-overload nila. Tapos, malalaking current. Like, lagyan nyo ng water pump. Tapos, heater. Tapos, yung induction cooker. Lalo na pag merong heating element, medyo grabe yun sa current drawing. Kaya yung kable nyo, pabattery papunta dito, kailangan malaki. Ito, THHN yung ginagamit ko. So, solid na multiple solid strands para mas okay yung flow ng battery. Okay? Tapos, yun. Yun lang naman yung simple setup natin. Tapos, make sure na lahat, breaker. Merong SPD, surge protection. Tapos, naka-ground din lahat. Especially grounded. Okay? Battery naman, yan. Yan, battery natin, ang lalaki ng Pony Energy na tag 12 volts pero 300 ampere hour. So, yan. So far, goods naman yung performance. So, siniris ko siya kasi gusto ko magkaroon ng 24 volts. Then, meron rin akong battery equalizer nito para at least mag-equalize siya ng voltahe. Kasi kung isa, unbalance yan, nakakasira rin yan ang battery. Kaya napaka-importante ng knowledge na hindi talaga natin ino-overload yung mga inverter natin. Yan yung kadalasan masisira eh. Ilagyan nyo ng malalaking load. Tapos yung battery rin mas strain pag malalaki yung load natin na nilalagay. So may mga katanungan dyan regarding sa setup natin. Yan, dito papasok yung PV. By the way, series ko yon, tatlong panel. So tag 50 volts each, 150 volts. So kita nyo dito, 123 lang yung 130. May loss kasi yan eh. Tapos, yun, 12.5 ampere. So, 130 times 14 amperes. Yan yung power niya na na naha-harvest ngayong init. So, napupuno naman yung battery, pero kulang pa talaga yung solar panel ko. Kaya next time, upgrade ako ng solar panel. Wait lang tayo ng funding approval. Okay? So, yun yung tips natin. Never overload this. Pag naka-green yan, ibig sabihin off-grid mode. Pag naka-blue, grid mode. So, yan. So far, 26 volts yung ito yung kagandahan battery equalizer. Okay? So, well ventilated din yung inverter natin. Open area para at least maka-breathe. Tsaka, yun yung kadalasan. Pag nag-overheat yan, yan yung madalas nasisira. Alright? See you around guys. So, yun. Setup natin.